Ngayong episode mga brothers on the wheels ay maiikutan na natin ang special production ng Aerox 155 ng Yamaha na merong Y-Shift Turbo. Okay? Pero bago tayo magpatuloy mga brothers, sa nais pong suportahan ang ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating episode. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, baka naman pwede kayo mag-follow at i-like nyo na rin ang ating video para lagi kayong updated sa mga parating nating motorcycle review. Kaya mga brothers, let's go sa go! Mga brothers, eto na nga ang inaabangan ng marami sa inyo, ang bagong version ng Yamaha Aerox SP. Mga brothers, eto po yung may turbo. Ang meaning po ng SP is special production mga brothers. Sa ibang bansa, Alpha naman ang tawag sa kanya mga brothers on the wheel. Ayan, umikot muna tayo o mag-walk through muna tayo para makita nyo ng iba't ibang anggulo ang motorsiklong ito. And by the way, nag-iisa lang po ang kulay ng Aerox SP na kung tawagin po nila is matte blue mga brothers on the wheel. Ayan po, napakaganda, napakagwapo, newly designed, newly improved mga brothers on the wheel. At hihimayin natin sa ating walk around ang kanyang specs and features mga brothers. Kaya simulan na natin dito sa kanyang front facing mga brothers on the wheel. Dito sa ibabaw mga brad, makikita nyo nakakaiba talaga itong SP. One of a kind kasi iba po yung kanyang kulay. Naka-smoke black po ang ating windscreen dito. Nire-retain pa rin po ng Yamaha yung pagiging matangos o matulis nitong Aerox. Ngunit mabulto po ang design ng kanyang headlight na projector lamp yan mga brothers. Ang daytime running lights niya nandito. Pailawin natin para makita nyo. Ayan mga brothers, napakasungit po niyan. At nandito po yung kanyang turn signal lights na naka-LED na rin. Ito yung projector lamp niya oh. O diba, siguradong malakas yan mga brothers. At meron tayo ritong red garnish na parang carbon fiber ang datingan na nagpapa sporty look o modern look dito kay Aerox SP. Ang fender natin syempre Yamaha, quality yan. At napansin ko, updated na po ang kanyang front telescopic port na tumaba-taba, no? Naka front disc brake tayo rito with a single pad piston caliper, and also meron tayong front ABS dito pagdating sa kanyang safety sa preno. Mags natin dito kulay pula at naka aluminum na po ito. At ito po ay merong tire size na 110 by 80 at 14 inches wheel mags na naka tubeless na rin ang kanyang gulong. By the way, branded po ng RIC ang ating gulong dito, kaya naman po siguradong ito makapit. Dito naman sa likod mga brothers on the wheels, yung kanyang taillight is newly designed na rin, no? Para na rin po sa Sniper o sa mga R-series ng Yamaha. Kaya naman tinawag na ito ng Yamaha na Aerox na lang, hindi na nila pinasok sa Mio lines nila mga brothers. LED po yan mga brado, kaya naman napakaganda at napaka-sporty. LED rin ang ating turn lights dito at good news, na flex po siya, kaya hindi siya basta-basta mababali. The ating rear fender dito is flexible na rin with the reflector. Naka-extend yan mga brothers at may sariling ilaw ang ating plaka rito para mas visible sa gabi. At isa pa sa mga in-improve dito ng Yamaha pagdating sa kanyang SP version is naka-subtank po ang ating shock, kaya naman siguradong maganda ito mag-play sa mga uneven road at kahit pa sa patag na daan. Isa pa ito, no, naka-disc brake na. Matagal na itong nire-request ng mga Yamaha user, kaya naman ito wala na kayong po problemahin pagdating sa kanyang preno. At ito merong features na traction control na rin. Upright ang ating muffler dito, kaya naman hindi basta-basta papasukin ng tubig baka kung sakaling malusong nyo ang motorsiklong ito. At ito ay may tire size na 140 by 70 at 14 inches wheel mags. Of course, naka-tubeless IRC brand at merong maporma na glossy red na alloy wheel mags. Para naman sa kanyang dimension mga brothers, meron nga itong overall length na 1980mm at meron itong overall width na 710mm at para naman sa kanyang overall height ay meron itong 1170mm. Para naman sa kanyang seat height mga brothers, meron itong taas na 790mm. And for the reference, 5'4 lang po ako
abot na abot po ito. Kung siguro mga 5'3 kayo dyan pababa, meron na po kayong tingkayad dito sa scooter na ito. Habang meron tayong wheelbase dito na 1,350mm at sa ground clearance, above minimum na ito na pumapalo na 145mm. At pagdating naman sa kanyang total weight, meron itong 130 kilogram. Pagdating sa ating riding position mga brothers, upright po ang ating gesture dito mga brothers. Kaya naman relax na relax at samahan pa yan ng komportabling upuan na ino-offer ng bagong Aerox version 3. Okay mga brothers, alamin natin kung ano makikita rito sa kanyang handlebar o sa kanyang cockpit, no? Ito yung inaabangan ng marami sa atin mga brothers. Naka TFT display na po ito mga brothers at meron siyang indicators dito ng stop, start and assist. Siyempre meron yan para makatipid tayo sa gas. High beam indicator, left at saka right. ABS indicator, engine check, engine temperature indicator. Yung wireless key niya, siyempre naka wireless key ito na features. At yung kanyang engine check indicator. May badge tayo rito ng Yamaha at napaka premium po ng pagkakayari ng ating manibela rito mga brothers, no? So ito po yun, yung Y-shape niya po is up to level 3. So meron siyang low, mid at saka high, depende po kung gaano kalakas o parang kadahin ang motor na ito. Ito po yung busina, left and right, low beam and also yung kanyang high beam, no? So ito po yung mode, ayan, no? So pag sinabi pong mode, yan po yung riding modes niya. Kung gusto niyo po ng T, eco mode po yan mga brothers. Pag S, ibig sabihin is sports mode. Ngayon dito nyo po siya pwedeng bagu-baguhin, no? Ito po yung back o yung home, then ito yung switches niya kung gusto nyo ilipat sa settings. Ayan, pag sinettings natin, dito nyo makikita kung gusto nyo off yung traction control, lap time, team select. Ito yung team select kung gusto nyo team 1, team 2 o pang track yung inyong team, depende po yan. Kunyari yung team 2, subukan natin. Ayan, ganyan yung itsura nya. Subukan naman natin ulit yung sports team para makita nyo. Track team, ayan, ganito pala ang track. So balik na natin ulit, punta tayo sa ating settings, balik natin sa team 1. Okay, ayan, ito yung pinaka standard nya, no? So ganun lang po. Tapos ano pa ba ibang makikita rito? Navigation, dahil meron siyang features nun. Ayan, notification pagka pwede nyo siyang connect dahil naka Y-connect ito through cellphone nyo. Yung weather, okay, diba? Tapos music, pwede na kayo magpatugtog. Ayan po yung makikita nyo dyan. And then pwede nyo siyang i-back. Ayan, tapos dito meron tayong RPM, no, up to 12,000 ang ating clock. Ito yung sa turbo mode o ship, Yamaha Y-ship. Trip natin dito hanggang trip 1. And then average speed, pwede yan mabago kung gusto nyo baguhin. Trip, ayan, no. Battery, odometer nyo, trip 1, trip 2. And then pag in-up ko naman, ito sa kabila, yung coolant o temperature, fuel, kilometers per liter, yung average nyo, ito. Ayan, average speed, kung ano yung pinakamataas na speed nyo, tsaka yung trip time. Fuel meter nyo, traction control indicator, nandito naman sa loob, hindi na nila nilabas, no? Ito nga yun, yung busina, left and right. And then dito sa kabilang side, nandito yung stop start system, no, yung hazard switch at electronic starting. Dito naman sa baba, syempre pa ang ating switches o pihitan kung i-on na natin yung ating motorsiklo dahil ito po is nakakilis. Nandito ang fuel button, seat buttons, at dito naman sa kabila mga brothers on the wheels, nandito po yung kanyang USB charging port. Upgraded na po ito, fast charger na po ito mga brothers. Ayan, no, na type C. O diba, alright talaga, no? Maliit lang po yung compartment niya rito. I guess hindi kakasya yung isang cellphone, so maglalagay kayo ng cellphone holder. Alright mga brad. Para naman sa kanyang makina mga brothers, meron nga itong 155cc single cylinder, single overhead cam na 4 yung kanyang valvula. Of course, nandito pa rin ang technology ng Yamaha pagdating sa kanilang Blue Core and BBA na features. At kaya nga nitong dumulo ng 15.1 horsepower at 8,000 RPM at umaarangkada ng 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Electronic na lang ang kanyang starting mga brothers. At meron itong bore and stroke na 58 by 58.7 mm. Habang ang ating compression ratio rito mga brothers ay umaabot ng 11.6:1, kaya po naka-liquid cooled ang kanyang cooling system. At pagdating naman sa kanyang transmission, ito po ay electronic na dahil po ito ay turbo version.
Brothers, ngayong taon meron siyang updated price na 163,900 pesos. Yan po ang kanyang SRP. At kung gusto nyo naman po itong kunin ng terms, pwede po natin yan ipasok sa Cebuana Financing na meron po kayong down payment na 27,000 pesos. And for the 3 years, meron kayong babayaran na 6,900 pesos mga brothers. I-PM nyo lang po ako mga brothers kung interested po kayo mag-apply online sa motorsiklong ito at sa iba pang mga motor na gusto nyong ilabas. Okay? At syempre pa, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo o kung naangasan kayo sa bagong version ng Aerox 155. Ito nga yung special production na may turbo. Once again mga brothers, ako po si Sork Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright!